Antonita Berna sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, alas 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Masayang ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos ang ligtas na pagpapalaya at pagbalik sa bansa ng 17 Pinoy crew members. Ito po yung mga tripulanteng sakay, ito pong mga seaman na binihag sa Yemen. Ang tagal lang naging pagiging bihag ng mga ito, ano? Alam nyo kung gaano katagal? 429 days. Kaagad na ipinarating ni Pangulong Marcos ang kanyang pasasalamat sa Omani government na namagitan para makalaya ang 17 Pinoy seafarers, tanda ng pagtatapos ng kanilang kalbaryo. 429 days. Inamin po ng Pangulo na ang nasabing insidente ay isa sa kanyang motivation para lagdaan ng Republic Act 12021 o ito pong Magna Carta for Filipino Seafarers. Higit 100 pag-atake ang isinagawa ng mga rebelding Houthi sa mga barkong dumaraan dyan po sa Red Sea at sa Gulf of Aden mula noong 2023 bilang pakikiisa sa Palestine matapos gumanti ang Israel laban sa Hamas. At dahil nga po dyan sa mga pag-atake na yan, doon po nabihag, nadamay itong 17 Pinoy seamen. Isyu ng kabayan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge of town. Maganda morning. Lamig. Weather lamig. blooms like a bird of doom. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Line Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng across the bridge. Friday! Yuhuu! Totoong uy, napalitan na yung kalendaryo. Lumaki na. Lumaki na. Oo, nawala lang yung nawala lang yung picture nung babaeng ubod ng sexy. Yung paboritong tingnan lagi ni Engineer Tony Nanggel. Yung larawan sa kalendaryo ng ilang sexy. Ayan.
Ayan, wala na. Kahit ipakita natin, walang larawan ng nakahubo. Ano ba ere? Salud Malyari Trading. Ayun. Sikat na sikat tuloy ngayon itong SMMT. Salud M. Malyari Trading. Lumber and Hardware Construction Supply. Ayun. Gumagawa ng bahay habang kayo'y naghihintay. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Ang mga kapitbahay nating umiiyak sa tindi ng mga bayarin natin sa utilities, lalo na sa kuryente, ano? Pero iba talaga kapag naka-solar ito. Ilang beses ko naman ang binanggit sa inyo ito. Na ako'y nakapagpa-solar na. Ilang taon na rin eh. Ibang taon na ngayon? 2025. Mag-aapat na taon na rin pala, no? Oo. Ang laki yung katipiran sa binabayarang kuryente. Kapag kayo ay merong nakapagpakabit. Kaya doon sa may mga naiipon-ipon dyan, naku po, isama nyo na. Isama nyo na sa inyong pwedeng pagkagastusan ng inyong inipon yung pagpapakabit ng solar panel. Kung kaya naman ng inyong bahay, lalo na't malaki lagi ang konsumo ninyo, meron kayong naitatabi. Ako'y nakumbinsi rin dyan, mother. Nakumbinsi lang din ako dyan. Ibinigay na halimbawa sa akin na halimbawa, may pera ka. Meron kang 100,000 piso, halimbawa. Ilagay mo sa bangko yan, patubuan mo. O bumili ka ng yung ano, ang tawag doon, mga bonds. I-time deposit mo, magkano ang tutubuin yan. Ayan, ay totoo nga naman, magkano lang ang tutubuin yan. Tumubo lang yan ng 3% per annum. Yung iyong itinime deposit, masaya ka na, lalo na ngayon. Hindi naman ganun kataas ngayon ang interest rates dito sa atin. Malaki na yung makakuha ka ng 4% sa ngayon. Yung neto na. Yung 4% per annum sa loob ng isang taon nakikitain ng perang itinime deposit mo. Kwentahin nyo yun, 4%. Mahina ako sa math, Yuel. 4% of 100,000. Yun ho ang kikitain ng inyong pera sa loob ng isang taon. Sa loob ng isang taon, hindi quarterly yun. Quarterly ang payout, ang bigay sa inyo ng tubo ng inyong time deposit, pero nakakwenta yan per annum. Yan. Kwentahin nyo ngayon yan sa matitipid ninyo sa kuryente. Kapag yan ang inilagay ninyo sa halip na sa bangko, inilagay mo sa bubong mo. Inilagay mo sa bubong mo in the form of solar panel. Ayan. Kwentahin mo ngayon yung matitipid mo sa bayarin mo sa kuryente kumpara sa tubo o sa interest sa time deposit mo. Same amount, Same amount. Halimbawa, 100,000. Nakapagpakabit ka halimbawa ng 100,000 na halaga ng solar panel. Solar ng solar, di ba? Yung matitipid mo sa kuryente, sigurado ko sa iyo, yung dapat na babayaran mo sa Meralco ay siguradong mas malaki. Mas malaki ang matitipid mo kumpara sa kinikita ng iyong tubo sa time deposit. Maniwala ka. Maniwala ka. Itataya ko ang motor ni Paring Ray. Sisiguraduhin ko sa inyo, ang laki ng diferensya. Dahil ako'y buhay na saksi. Ako'y buhay na saksi. Sa katotohanan yan, ang laki po. Hindi ba, Pedro Biro, ang laki po ng tulong ng solar. Lalo na't napakalaki ng bayarin natin sa kuryente. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayan, na alam nating may epekto yan sa kuryente. Tapos tataas ang palitan ng piso at dolyar. Naku po, inang. Kapit tayo. Kumapit na tayo. Napag-uusapan po ang kuryente. Yan, ito namang napagdidiskitahan naman itong NGCP.
National Grid Corporation of the Philippines. Heal your shrinking. Ilang mga taga-gobyerno natin at may mga mambabatas pa nga na pumupuntirya dyan sa NGCP na sinasabing ito raw ay kontrolado ng mga Chinese. Kaya meron hong nang nagsalita tuloy Meron hong humarap sa mga mambabatas at sinabi sa mga mambabatas ang ganire. The Chinese do not have control. The Chinese, ang mga Chinese, wag natin sasabing in check, hindi magandang salita yon. The Chinese, ang mga Chinese do not have control over the grid. Walang control sa NGCP, sa grid, sa power grid ang mga Chinese. There is no, merong wala, kumpatsero, merong wala, there is no, ayan there is no, merong wala. Ano naman tong mga kano, mga salita ng mga kano. Hindi lang ng mga kano, pati ng mga kana. Meron, tas wala. There is no proverbial single red button. Walang isang kulay pulang butones o buton that can instantly turn off the grid na maaring pumatay, pumutol sa grid. There are protocols that actually prevent this. Ayun. May mga protocol daw pong nakalatag para maiwasan o hindi magawa yon. Ang nagsabi po niyan ay ang chairman mismo ng NGCP na si NGCP Vice Chairman Henry C. Jr. sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Para matuldukan na yung mga hinahinala na ang nagpapatakbo ng ating National Grid Corporation ay mga Chinese. Hindi natin alam, meron lang yatang mga interesadong grupo na i-take over ang NGCP. Ang mga kumpatsero ng bayan, Katunying, Jerry, Dos. Oras po natin, Mr. Jalomtang Kitcham. Ayan. Tapos biglang Chinese. Wala lang si kumpatsero mamaya baka humabol. Oras po natin, 6:16, alas 6:16 ng umaga. ACS Balita, susunod na. Number 1. Ang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, January 24, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mas murang bigas ng NFA, ibebenta na rin sa ilang supermarket at convenience store sa bansa. Mahigit sa 10,000 aplikante na gustong maging pulis, nakapasa sa PNP entrance test. Sampaguita girl, nakagraduate sa tulong ng 4-piece program ng DSWD. Comelec, target makapag-imprenta ng 1.5 million na balota kada araw sa sandaling masimulan ang ballot printing sa Lunes. Dating Senador Lela de Lima, kinumpirma na nasa protective custody na ng ICC. Ito pong sina Las Cañas at Matobato. At Basilan ambush, kinundina ng AFP at maging ng United Nations.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Alas 6:21 ang ating oras. Sa atin muna ang ACS Good News. Eto na. Ibebenta na rin ang abot kayang presyo ng bigas sa mga retail giants na ang unang makikinabang ay mga taga Metro Manila. Ayan. Ayon po sa Department of Agriculture, nakipag-partner sila sa mga retail store upang mapalawak ang pagbebenta ng murang bigas. Sinabi ni Agriculture Spokesperson Arnel de Mesa na ang inisyatibong ito ay naglalayong patatagin ang presyo ng bigas at magbigay ng mas malawak na access para sa mga mamimili. Oo nga, ano na nga? Paano na nga yan? Eto. Nakipagpulong na si Agriculture Secretary. Nakakainip Naiinip ako kung paano. Nakipagpulong na si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa mga kinatawan mula sa mga supermarket. Ayan. Mga supermarket, groceries at convenience store noong Martes para ito'y ilatag. Isa ito sa nakikitang solusyon ng kalihim para mapatatag ang presyo ng bigas, ngunit kailangang makahanap ng tamang balanse para maisakatuparan ito ng maayos at masiguro ang kooperasyon ng lahat. Mahigit sa 3,200 retail outlets sa buong bansa ang inaasahang magbebenta ng murang kadiwa rice. Kabilang ang SM, Robinsons, Pure Gold, 7-Eleven, Merrimart at iba pa. Ayun. Ayun. Pero binanggit ba, Mother, na ito yung hindi naman ito yung NFA, ano? No. Binanggit ba na NFA? Hindi pa yata yung NFA. Kasi may problema pa tayo sa batas sa NFA. Baka ito yung sa kadiwa. Mga ibinebenta ng sa kadiwa, isasama na rin sa mga supermarket. Ayan, Yung NFA kasi may problema. May problema pa diyan dahil do sa rice tariffication law. At yun nga sana ang gusto natin. Yung kapag ang NFA rice ay talagang pinayagan na ulit na maibenta sa mga pamilihan, yun, makakabili talaga tayo ng murang bigas. Oo. Sa ilalim po kasi nung batas, nung bagong batas na yon, yung dating ginagawa, yung dating nangyayari noon na nakikita natin sa mga palengke, ang NFA rice, nawala yun ipinagbawal yun doon sa rice tariffication law. Hanggang hindi na i-amyendahan yung batas, wala, hindi maibebenta sa mga pamilihan yung NFA rice. So ito yung kadiwa rice pa rin. Mga bigas pa rin na binebenta sa mga kadiwa centers, yun po ang dadalhin na rin dito sa mga retail giants na ito. ACS Balita. Alas 6:25 ang ating oras. Mahigit sa 10,400 na mga nangangarap na maging pulis ang nakapasa sa PNP entrance exam. Obo. Sa datos ng National Police Commission, kabuang 10,426 ang pumasa sa mahigit 36,000 applicants na kumuha ng pagsusulit noong 2024. Ang daming gustong maging pulis, ano? Kabagay, laki na kasi ng sweldo naman ng mga pulis sabi pa nung iba dyan ang pulis, bukod sa may sweldo, may sahod pa, may kita pa. Kapag ganun po naging motivation ng isang gustong maging pulis, dagukan nyo kaagad, dyan sa mga taga Napolcom. Ayan, kapag ganun ang nakikita nyo takbo ng isip ng isang gustong magpulis, dagukan nyo kaagad, lalo na yung may mga senyales ng makakatiang daliri sa gatilyo. Nako. Dapat tong higpitan kahit na ganito karami nakakapasa, kailangan piliing mabuti.
Dahil dito, kwalipikado na raw para sa police service ang mga exam passers alinsunod sa requirement na nakasaad sa Section 14 ng Republic Act 8551 para maging pulis. Samantala, halos 3,000 namang police officers ang nagnanais na ma-promote sa serbisyo ang nakapasa rin sa promotional examinations. Makikita ang buong listahan ng mga pumasa sa NAPOLCOM website. Dati nga di ba? Nakakarinig tayo ng mga si Giselle andito pala. Oo. Nakakarinig tayo ng mga mayora. Di ba? Nakakarinig tayo ng mga tagpo sa bahay na yung nanay galit na galit do sa anak dahil hihila-hilata. Hihila-hilata sa bahay yung anak. Magpulis ka na nga lang! Sabihin pang gano'n, ba? Bakit? Ano akala nyo sa pulis? Magpulis ka na nga lang! Kaya magsundalo ka na nga lang! Dahil naiinis na dun sa anak na pahila-hilata lang sa kanilang bahay. ACS Balita. Alas 6:27 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development na nakapagtapos sa sekundarya ang nag-viral na Sampaguita Girl sa ilalim ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayon kay 4Ps National Program Manager Director Gemma Gabuyan, benepisyaryo ng programa sa loob ng 10 taon yung Sampaguita Girl mula 2014. Nabatid na tumatanggap ito ng cash grants at iba pang intervention, kabilang ang 15,000 mula sa Sustainable Livelihood Program, 15,000 para sa Enhanced Support Service Intervention at 65,000 pesos para sa Alternative Home o Family Home. Tingnan mo nga naman ang mga natatanggap pala ng mga 4Ps beneficiaries. Samantala, 2 kapatid pa ng Sampaguita Girl ay naging beneficiaryo na rin ng programa hanggang sa sila ay tumuntong sa edad na 18. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na sila ng Quezon City Government matapos makapagtapos sa 4Ps ng DSWD. So graduate na sa 4Ps. Kaya ipasa naman natin sa ibang mga kwalipikado ang pagbibigay ng tulong. Ayan, magandang magandang kwento yan para sa mga 4Ps beneficiaries. Ibig sabihin, meron talagang natutulungan na nakakaahon sila mula sa dating kalalagayan, makapagtapos ng pag-aaral, makahanap ng trabaho, graduate na sila sa pagiging 4Ps. Iba naman ang pwedeng tulungan ng pamahalaan. ACS Balita. Alas 6:29 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Nasa 1.5 million na balot ang target ng COMELEC na maimprenta araw-araw. Oras na muling umarangkada ang pag-imprenta ng balota sa Lunes. Ito ang plano ng komisyon matapos maunsyami ang kanilang pag-imprenta at masayang ang 6 na milyong balota ang kanilang unang na-print dahil sa TRO na inilabas ng Korte Suprema. Inaprobahan naman ng COMELEC and Bank ang nasabing target na bilang. Nasa ilalim na ng kustodiya ng International Criminal Court si self-confessed Davao Death Squad hitman sa Edgar Matubato at itong si Arturo Las Cañas. Ito ang kinumpirma ni dating Senador Leila de Lima sa panayam ng programang Damdaming Bayan ukol sa kasalukuyang kalagayan ng ilang mga may kaugnayan sa iniimbestigahang kaso ng EJK noong panahon ng War on Drugs. Ayon kay de Lima, nasa ibang bansa ang dalawa, ngunit wala siyang ideya kung saang bansa nananatili ang mga ito. Pareho sila ni Arturo Las Cañas na under ICC's protective custody already. Nasa ibang bansa sila. Hindi ko nga po alam kung magkaparehong bansa. And it doesn't mean nandun mismo sila sa The Hague. Kasi syempre, witness protection, that's protective custody of ICC. Yun po ang pwede kong i-confirm na under ICC's protective custody yung dalawa. Lalong may mga nervous dyan. Ayan po ang tinig ni dating Senador Leila de Lima. Samantala, bukas ang Pilipinas sa pakikipag-usap sa International Criminal Court kaugnay sa investigasyon ng ICC sa libu-libong nasawi sa Duterte War on Drugs. Sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya
na may mga bagay naman na maaaring magkaroon ng kooperasyon at mayroon na rin anyang mga taong namamagitan upang magkaharap at mag-usap ang DOJ, Department of Justice at ang ICC. Ayon pa sa kalihim, ang pagkikipagtulungan sa ICC ay pinapayagan pa rin naman ng batas ng Pilipinas. Sa katunayan, labas-masok naman sa bansa ang mga kinatawan ng ICC at walang issue hinggil dito. Obo. Aha. So kinumpirma na. Ito pala ay confirmation ni Secretary Remulla na may mga nakakapunta at nakakaalis ditong mga membro ng ICC. Matatanda ang unang iginit ng gobyerno na hindi ito makikipagtulungan sa investigasyon ng ICC at wala itong jurisdiksyon para mag-imbestiga sa war on drugs. Alas 6:32 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano, mata na kamo, gising na! Kinundina ng Armed Forces of the Philippines at ng United Nations ang pananambang ng mga armadong grupo sa mga sundalong nagbabantay sa UN mission sa Basilan. Ang mga biktimang sundalo ay ang mag-e-escort sana sa isang team ng UN Development Program para sa kanilang community engagement sa barangay Lower Kabingbeng, Sumisip, Basilan. Sa nasabing insidente, 4 ang patay kabilang ang 2 sundalo at 12 ang sugatan. Ayon kay UN Philippine Resident Coordinator Gustavo Gonzales, nakikiramay sila sa pamilya ng mga sundalo ng 32nd Infantry Battalion ng Philippine Army na ang misyon ay tumulong sa anti-poverty projects ng UN sa Basilan. Tingnan nyo na yan. Tingnan nyo na yung epekto na nangyaring yan. Kinilala ng Malacanang ang mahalagang papel na ginagampanan ng media sa paghubog sa kinabukasan ng bansa. Ito ang binigyang diin ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa isinagawang inaugurasyon ng bagong headquarters ng pahayagang Philippine Star. Partikular na rin ang papel ng media sa pagpapaunlad sa kaalaman ng lipunan at pagsuporta sa pagsisikap ng pamahalaan na makamit ang layuning pang-ekonomiya. Lalo na anya ang mga media outlet na committed sa pagpapanatili sa journalistic integrity at nagsisilbing saksi at nakikiisa sa pagtataguyod ng ekonomiya ng nation building. ACS Balita. Susunod! Uy, ito raw substitute bill tungkol sa controversial na Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Aba, babasahin daw. Babasahin daw maigi ng Pangulo. Talaga naman, oo, talagang mukhang kailangan talagang pag-aralang mabuti yan. Isipin yung nakakuha na ng sapat na suporta sa Senado yan . Kung hindi lang may mga nag-ingay, kung hindi lang nabanggit ng Pangulo, wala. Hindi aatras yung mga senador. Ngayon, re-revisahin daw. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:34. This time check is... Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day, Friday! Yoo-hoo! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Babasahin muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang substitute bill na hiahain ni Senator Risa Ontiveros kaugnay ng Senate Bill 1979 o Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Ito ang sinabi ng Pangulo nang tanungin siya kung magbabago ba ang kanyang pananaw sa naturang kontrobersyal na panukalang batas.
Nauna nang sinabi ng Pangulo na i-veto niya ito kagad dahil sa mga nilalaman. Nagpahayag naman si Senator Ontiveros ng intensyon na baguhin ang proposed bill para alisin ang mga kontrobersyal na probisyon sa panukalang batas. Andiyan na, Mother. Kuha tayo ng update mula mismo sa Basilan. Alas 6:42 ang ating oras. Nagulantang po ang lahat sa pinakahuling pangyayaring ito sa Basilan. Matagal-tagal na tayong hindi nakakarinig ng mga bakbakan o engkwentro dyan. Basilan at ilan pang lugar sa Kamindanawan. Pero ito, at ang masama nito, security team pa ng UN itong inatake. Buha tayo ng update mula kay Congressman Mujib Hataman dyan sa Basilan. Kong Mujib, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Hi Jerry, magandang morning. Wala atang partner mo. Wala, medyo nakatulog. Andyan ka ba mismo sa Basilan, Kong? Yes, Jerry, andito. Actually, umuwi ako kahapon ng umaga. Tapos, umikot din, nakikibalita. Pero tahimik dito ngayon, Jerry. Oh, yun nga itatanong ko, yan ay itatanong ko dahil dati nga, 'di ba? Kahit nga Pilipino, yung mga naninirahan dito sa Metro Manila, takot magpunta diyan sa Basilan. Sa matagal na panahon, wala na tayong narinig diyan na may kinalaman sa Abu Sayyaf. Tapos biglang mangyayari itong encounter, itong ambush na ito. Ano latest sa information na natanggap ninyo diyan, Kong? Well, actually sa ngayon, ano naman Jerry, based sa kwento sa atin, actually pumunta rin ako ng sumisip kahapon at nakikibalita tayo. Nagsidatingan na rin yung mga bawat grupo at yung mga nagkakandak ng investigation kung ano talaga yung nangyari. Tingin ko mga more than an hour to 2 hours lang yung incident. Pero syempre, yung damage is medyo nakakagulantang. Hindi lang kayo dyan sa Metro Manila, pati ako. Of course, may address din ako ng Metro Manila dahil andyan ang opisina ko. Pero even yung mga kababayan natin dito ay na-shock din sa pangyayari. Talaga? Kasi siyempre, alam naman natin una, Abu Sayyaf free na yung probinsya. Basilan, oo nga Abu Sayyaf. Pero siyempre, biglang nangyari yung tanong situation. Maraming version, maraming kwento. Pero at this point in time, Jerry, ako, may ikukwento ko lang sa'yo. But anyway, ang sitwasyon ngayon, tahimik naman talaga, nagtigilan. Tapos yung investigating team, actually, from the side ng AFP, alam ko may mga dumating at in fact, parang gabi, nakausap ko ang ilan doon mismo sa kampo ng sundalo. At may mga kausap din tayo, mga ilang commanders ng MILF, may mga kaibigan din tayo kinakausap. So, hindi nga lang sila doon mismo sa actual na area. And at the same time, meron din tayong nakausap ng mga LGU sa sumisip tungkol kahit sila, Jerry, nagtaka. Biglaan yung pangyayari kasi nung umaga nga, magkakasama pa yung Brigadier General nung MIL, nung Army. AFP, ng Army base dito sa Basilan, si General Alvin Luzon. May sinetel sila sa isang kampo ng MILF na mga surrenderies na dating Abu Sayyaf. Pati ilang member din ng mga ISKA or CAFGO at ilang member ng MILF. Nung umaga. Kasama yun. In fact, nakita ko pa na may mga LGU na nag-post ng picture at nag-live ng video. Yung incident, mga 4 o'clock. Dahil nga, parang ang nangyari ganito, Jerry, parang ang common na version, parang yung 30-second ID based sa Tumahubong. Alam mo naman kasi napunta ka naman dito. Nung merong message silang natanggap na may parating na UNDP, ipapasecure. So, parang yun, pumunta sila doon sa area na yon, pero parang yung UNDP team napunta pa sa isang area. Okay, Okay. Yung na hindi area kasama doon sa usapan.
sa original plan. Actually, yun ang hindi ko paano na kino-confirm natin kasi may nagkwento kasama sa usapan, may nagkwento hindi kasama. Pero anyway, malalaman din natin yan. Sabi ko nga, mayroong ongoing na team, both MILF and AFP. Yung, I mean, kasi may peace mechanism naman di ba? So, tingin ko ginagamit ng peace mechanism na yun. Tapos, napunta, nung pabalik sila, Tsaka nangyari. Doon nga, tinambangan na, pabalik. Pero ang isang version, ang unang nagpaputok, hindi grupo ng MILF, grupo ng Lost Command, Loles. Pero malapit sa area ng MILF. Pero anyway, yung truthfulness na to, makimalalaman natin. Pero siyempre ako, Jer, parang ang isang ano ko lang doon, kung halimbawa nasa area yon ng MILF, ang isang magandang tingnan dito, bakit humantong sa pagsunog ng military yun truck? na nga Sinunog yung military truck, tapos nag-selfie, pinicturan. Yun yung, ako nag-react ako. Kasi siyempre ang thinking ko, siyempre nasa gobyerno na rin ng MILF. Kumbaga magkakaibigan. Part na yan Sabi ko nga sa'yo, nung umaga magkakasama pa So, ang magandang tingnan dito, bakit humantong hanggang sa pagsunog ng mga truck? So, na parang tuwan-tuwa sila, na parang napakalaking accomplishment sa kanila, yung kanilang ginawa ay pinagmalaki pa sa social media. Tingin ko na, ako, maintindihan ko, halimbawa, nagkaroon ng miscommunication, at ang umpisa ganito nagpasimula, tapos maaaring nagkagulantangan, nag-reinforce. Kabisado ko yung style dito at ang area na yon napupuntahan ko rin yon, Jerry, kasi parang last month dumaan din ako sa lugar na yon kasi merong isang kasalan, parang community wedding, in-invite kami. Andun din ang MILF, andun din yung battalion commander nung 32nd na yon, andun din sa wedding na yun. Nadaanan din namin yung, nagkita-kita kami doon. Tapos parang invited ako, invited yung MILF. Pumunta kasi sa lugar malapit lang yun. Kaya nga even ako, sabi ko, nagtaka ako, kaya kumuha ako ng kwento. Pero halimbawa, sabihin natin nagkaroon ng misencounter, miscommunication. Ang talagang unacceptable, di ba, kung magkasasama na kayo, nagkasundo kayo, mataas yung level of trust, dapat hindi humantong doon sa sunugan. So, yun, sinunog yung truck, nag-selfie, nag-groupie. Kasi ang akin doon, kung halimbawa... Iba yun, iba ang dating doon. Yun yung iba ang dating doon. Pero ako, I'm sure na hindi rin to, tingin ko, hindi to sanction ng MILF. Ng MILF leadership. Ako, one thing na sure ako doon. Pero ang tingin ko lang, merong problema, tingin ko, na dapat internally sa loob ng MILF ayusin yung line of communication as an organization din. Pero so far, meron bang commitment ngayon ang MILF na sila mismo ang tutugis? Ito, ang linaw, may mga picture pa, dahil mga nag-selfie, na sila mismo ang tutugis at huhuli doon sa mga may gawa nito? Well, ganito, Jerry, ang alam ko ngayon, parang isang commitment. Nabasa ko na lang din kasi naglabas iba ang statement ng AJAC ng MILF. Siyempre, si Sec Galvez na nawagan ng investigation on the part ng MILF. Kasi nga, kung MILF ang involved, tapos siyempre ang AFP, alam ko may mga dumating na rin, pupunta kagabi doon sa batalyon at kampo ng MILF. Siguro magkaroon din sila para mabuwang kwento. Kaya mahirap maglabas ng mga conclusive statement at this point in time. Kasi baka hindi makakatulong doon sa fairness pati yung truthfulness ng magiging resulta ng investigation. Totoo yan. Pero ako, Jerry, as congressman, ako, nung nangyari yung, alam mo noon sa Ampatuan, hindi ko lang alam kung 18 Congress yun yung mga pulis. Sabi BIFF, sabi MILF. Nung isang hearing, ni-raise na nating question yan, na baka panahon na ring i-review, tingnan yung mga peace mechanisms. Kasi mga panahon ng negotiation pa to itong mga mechanism na to. Tapos last year nung nangyari yung kayapukan dito rin sa Basilan, same din. Yung sinunog yung pick-up ng sundalo, miscommunication din. Tapos ito ganon. So ang tingin ko,
mga dapat magpulot tayo ng mga aral. Kasi kawawa yung mga biktima Halimbawa, may namatay rin doon sa kabila, may namatay rin din yung mga kasundaluhan natin. Isipin mo, ang intention pumunta doon, nagmamadali, para insecure yung mga taga-UN, di ba? Tapos ganun ang nangyari sa kanila. Pero syempre, on the other hand, sabi nung MILF, nung nagsalita, nung nilabas nilang statement, nung taga-AJAG nila o CCCH ba yun, na walang coordination. Tapos merong miscommunication. Anyway, tingnan natin kung ano magiging action nila. Nasa kanila yon kasi sa part nila yan. Investigation. Ang epekto lang yan, yung ang sama ng naging picture na naman ng Pilipinas sa buong mundo, lalo pat may mga taga-UN na nandun. Hindi, halimbawa sa amin bilang mga leader dito sa aming lalawigan, nagsisikap tayo na ayusin. Kaya nga. Tapos natin ang problema sa Abu Sayyaf. Hindi tayo umaasa na ganito may mangyayari kasi nga nasa usapan na buong Central Committee ng MILF na mumuno na sa Bangsamoro Autonomous Region tapos biglang nangyari. Tingin ko, yun yung mga bagay na dapat tingnan talaga. Pinapangumbida pa naman natin na para sa tourism ang Mindanao, lalo na ang Basilan. Ang ganda ng lugar na yan. Nakarating ka na ba doon sa dating Malamawi Beach, Kong Mujib? Oo naman. Kasi diba, ikaw na una kata doon. Nauna pa ako sa'yo nakarating doon Tapos may mga malalaking lobster dyan. Ako, kapag yan ay na-promote dito lang muna, local tourism lang, dadag sa inyong lugar na yan Kapag nakitang wala ng Abu Sayyaf dyan, peaceful na dyan sa Basilan. Pero ako, Jer, tingin ko, ayokong sabihin isolated case, pero sa totoo lang, very normal yung situation kahit nagkaroon ng tension ngayon konti. Pero sa totoo lang, umikot naman talaga ako kahapon. Kasi looban yun ng National Highway. Tapos yung mga community, in fairness, ako sabi ko nga, nasa isang community wedding ako kahapon. Sabi nung mga tao doon, mabuti na lang yung sundalo ngayon hindi kasulat ng sundalo nung mga nakaraang dekada. Kasi baka mamaya ano ibig sabihin? In fairness, walang nangyaring ganon. Talagang yung biglang gagante, parang ganon. Gagante, kanyon, bla bla bla. Wala nangyari. Pinull out, nagtulungan lang lahat. Para i-pull out. Okay. So ang ibig sabihin, Kong, sa kabila ng pangyayaring yan ay peaceful pa rin generally ang Basilan at maipangungumbida mo ba yan, yung Basilan para sa mga turista? Ano ba makikita namin dyan? Well, actually, Kate, balik ka rito para makumpara mo, para ikaw ang magkwento. Kung ako, baka walang maniniwala kasi taga rito ako Pero pag ikaw, dahil taga Quezon City ka, baka merong pupunta rito maniwala sa'yo. Oo. At maipakita natin na iba ng malaki na ipinagbago ng dating kinatatakutan dahil pugad ng Abu Sayyaf. Yun ang naging picture kasi ng Basilan Actually, sobrang layo, Jer. Sabi ko nga lang, alam ko malaki ang pagbabago dahil sa pangyayari nung kahapon. In fact, kami yun yung mas worry namin. And at the same time, siyempre, may nasawi. Isipin mo, pupunta doon para i-secure yung taga-UN. Pero ang sabi ko, gusto kong antayin kung ano yung result ng joint investigation ng MILF panel at ng ating pamahalaan. At mag-aantabay kami ng update. Kong Mujib, thank you! Magandang umaga! Magandang umaga, Jer. Kong Mujib Hataman mula po dyan sa Basilan at dati rin siyang naging ARMM governor. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Dalawang to! Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2! 2 por 2! Totoo yun, Yuel. Oo, hindi ka maniwala. Nakarating na ako diyan sa Basilan. Hinahanap ko nga Ito, nakita ko. Ano pala? 2011. 2011, tama ba? Nung makapunta ako dun. Oo. Diyan sa Basilan.
Yun time pa noon na maingay pa noon ang mga pangyayari na may kinalaman sa Abu Sayyaf. Pero nakarating ako doon dahil doon sa kaibigan kong nasirang si Bobby Reynera. Kapag nga gumigising kami doon nakailang gabi kami doon paggising kumakanta pa kami ni Bobby ng Bobby, di ba? Si Bobby Reynera. Oo, kanya yung may beach siya doon, yung Malamawi Beach, white sand. Oh, may white sand beach diyan sa Basilan. Nung mapuntahan ko 'yan. At yun yung sinasabi ni Kong Mujib na nauna pa akong nakapunta sa kanya doon. Ang ganda hong lugar kapag talagang na-picture natin o pag nawala na yung image niya ng kaguluhan, ang gandang i-promote din kahit na sa local tourism lang muna. Tayo lang muna bago natin ipangumbida ng mga dayuhan. Tayo lang muna, mga Pilipino. Kaya lang kapag may nangyaring ganito, ito nga yung sinasabi natin, nasira na naman. Ang laki na naman ng epekto nito sa imahe ng Basilan. Paanong pupuntahan yan kung ganyang may mga pangyayaring may namamatay pang ganyan, tas may UN pa, may mga taga-UN pa doon, nangyari yan, may namatay si Mario Josep. Tonying at Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2 Saan lalaki ng doon? Ang lalaki ng yung lobster. Naku po, inang. Kamura ng lobster doon. Kung Mujib, nakakalimutan ko na lasa ng lobster diyan Iba daw ang lasa ng lobster diyan sa Basilan. Ang mga seafoods, naku po, saganang-sagana diyan. Kailangan lang talaga maalis yung pangamba ng mga Pilipino muna mismo. Pangamba ng mga Pilipino diyan sa lugar na yan. Para mawala ang ating pangamba, mamigay muna tayo ng pera dito sa ating ubod ng lakas. Pumapagaspas! Paring Het. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. Malakas agent ay nandyan, Bagong Lakas agent ay nandyan sa Don Carlos. Dito lang pala sa Pasay City. Aba? Holiday ba ngayon dito sa Pasay? Meron daw mga isasarang kalsada. Ba't kaya? RH6, Sherwin Alfaro, go, go, go! Yes, magandang umaga ka, Jerry, dahil ngayon hindi holiday. Hindi holiday. Dahil sa Pasay. Hindi holiday. Dahil bukas pa. Yung Chinese New Year lang ang holiday, di ba? sa Miyerkules pa yon. Hindi, meron daw may mga isasarang kalsada diyan, may pista yata, may prosesyon. Yung Santo Niño. Yun, Santo Niño. Kaya pala. Roas Boulevard. May mga kalyeng isasara. Deklarasyon wala pa, pero dito tingnan mo man, abalang-abala ang proseso ng mga tricycle, mga bisikleta. Ayun. Don Carlos. Saan ba yan, Don Carlos? Pasay. Saan ba? May nagwawalis. Hindi, saan yan? Abala dito sa Don Carlos Pasay dahil napakaraming tao rito. Saan Sherwin? Pinakamaganda kauna-unahan. Wow. Lumang-luma ang radyo. Pero kasunod sa DZRH. Ang pangalan mo po? Sharon. Si Sharon. Sharon Coangco. Sharon Coangco. Pinagsama. Hindi naging koneta. Ba't hindi ka naging koneta? Dahil ang kana ko ng Coangco. Talaga. Kuha ng kuha, dukot ng dukot. Kuha ng pera. Coangco. Nagpi-feedback yung radyo niya. Hinaan ka mo. Model yan, model. Yes, model ako ng radyo. Model siya ng X yan, X-Bus. X-Bus. Romero Teque. Sinong paborito mga announcer pag umaga? Nako.
Nagpi-feedback, pahinaan mo yung radyo. Artista lang si Sharon, pinagkakaguluhan dito. Dahil napaparo dito sa may katabi na ng tindahan din, naka-TV din. Anthony Taberna and Jerry Baha. Yun ang paborito mga announcer pag umaga. Siyempre, ang gwapong si Anthony Taberna at Jerry Baha. Ang taray. Dahil dyan, sa mataray ka, meron kang 1,000 pesos! Yay! Salamat! Bagong 1,000 niya para siya. At siyempre, meron ka rin Diesel Age Grocery! Yay! Ang bongga-bongga ng umaga ni Mami. Diba ang... Sharon. Tingin umaga. Ang nima ng bayan, tingnan mo. Dumungaw lang si Rapunzel sa kanyang napakalita kwartong parlor. At yun, nanalo dahil kailang mga announcer ng Diesel Age. Nanalo ng 1,000 pesos. At syempre ng Diesel Age Grocery sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Laging tumutok sa Diesel Age. Baka kayo ng susunod nating winner sa Diesel Age. Bagong taon, bagong lakas. From Mars number 6, Sherwin Badal para Diesel Age. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Kaya doon sa mga kababayan natin, naku, ulugaliin, ha? Na laging sumabaybay sa DZRH para swertihin. Saan ka makakapulot ng 1,000 pesos bagong-bago? Manghihinayang kang ang gastusin sa pagiging bago. At syempre yung mga grocery items. Thank you! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 10 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, January 24, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pag-iimprenta ng balota muling naudlot sa Lunes dahil sa pag-atras ng isang kandidato sa pagkasenador. Mahigit 4 na raang araw na kalbaryo ng 17 Pinoy seafarers na binihag ng mga rebelde natapos na. Nakabalik na ng Pilipinas. Mayorya ng mga kandidato ng senador ng administrasyon pasok sa senatorial survey ng Tangeray. Investigasyon ng ICC sa Duterte War on Drugs nasa final stage na. Singaporean actor natangayan ng 1.5 million pesos ng mabiktima ng love scam. Panginoong kong buhay ito. At halos 4,000 nakapasa sa bar exam manumpa na bilang abogado ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:13 ang ating oras. Ang balitang ito. Balita. Oras natin. Uy, Mr. Jerome Tang. Magandang morning. At sa mga kasamahan natin dyan sa Intercon Diagnostic Laboratory. Ayan, magandang morning. Stay safe and healthy, sabi niya. Laging ipacheck, laging magpacheck ng inyong blood sugar at cholesterol. Ayan nga, yung pagpapalaboratory. Ayan nga. Oy, Sir Romy, Boss Romy Karandang ng DBP.
Siya pala ay nandyan sa Hakone, Japan. Aba, tinanong mga naman, ano. Kumusta ba mga sardinas dyan? Masarap pa ba? At si Dr. Sam De Laza, na kasalukuyang nagsusuklay-suklay ng kanyang buhok. Kumusta ba mga buhok natin dyan? Dr. Sam De Laza. Alas 7:20 ang ating oras. Isang Singaporean actor ang nabiktima ng love scam ng mabudol ng isang Pinay na nakilala niya sa dating site noong December 2024. Tingnan mo nga naman yan. Dito lang. Nakakailang araw pa lang. Alam niyo kung magkano natangay? Umaabot po sa 1.5 million pesos ang natangay ng Pinay sa Singaporean actor. Aba, tingnan mo nga naman, artista pa pala, no? Ang pangalan niya ay si Lawrence Pang. Kilala mo ito, Greg? Si Lawrence Pang. Isa raw po itong Singaporean actor na inalok na maging reseller sa isang online shopping mall. Panginoon kong buhay ito, ano. Hindi naman pala love scam, pero inalok ng maging reseller. Kwento po nitong Singaporean actor, ang sistema ay naglabas muna siya ng pondo tuwing may customer na bibili ng produkto. At huli na nang malaman niya, mga peking customer pala ang bumibili at kasabwat din yung Pinay. Ako, Panginoon ko, ano. So kinuha siyang reseller. Sa isang online shopping mall. Tapos may bibili, pero naglalabas din siya ng pera. Yung palang bumibili, kasabwat din. Nakilala lamang ng biktima ang Pinay sa pangalang Mika. At nagkaroon siya ng ideya na niloloko na siya nito dahil iba ang mukha nito sa video call. Ayun, yan ay sinasabi natin kahapon pa. Kumpara sa litratong gamit nito sa dating site. Ayan. Ito, ang lakas ng loob nakipag-video call. Kaya lang, manatangayan na siya. Ayon po kay Police Lieutenant Wallen May Arancillo, spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group, malinaw ang modus ng scammer at nangyari sa biktima ay isang love scam. So pinaibig muna itong Singaporean actor na ito. At nang hulog na ang kanyang loob, tsaka kaya niyaya dito sa sa online shopping mall. Tindi, takot-takot talaga ng panraraket, Nagreklamo pala sa PNP Anti-Cybercrime Group itong Singaporean actor na ito. Baka kilala nyo ito. Si Lawrence Pang. Arestado naman ng National Bureau of Investigation ang 8 Chinese nationals na sangkot sa pang-scam sa Parañaque. Dose-dosenang laptop, desktop ang kinumpiska dahil sa paggamit o sa mga ginagamit ito sa phishing, investment scam, lab scams at cryptocurrency scams. Batay sa intelligence report, nangunguha sila ng mga personal na detalye ng mga maimpluwensyang tao para malinlang ang ilang target na mayayaman. Ayun na nga, Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng mga suspect, kabilang na ang forgery, paglabag sa Cybercrime Prevention Act at gayon din yung Anti-Financial Account Scamming Act. Alas 7:24 ang ating oras. Ito pa lang si Lawrence Pang, matanda na. Veteranong Singaporean actor, tama, Yuel? 78 years old. Ayun. 78 years old. Ayun, nabiktima ng love scam ng isang Pinay. Sa ibang balita, manunumpa na bilang mga ganap na abogado ang halos 4,000 nakapasa sa 2024 bar exam. Isasagawa ang oath-taking mamayang alas 10 ng umaga sa SMX Convention Center sa Pasay, nasusundan ng signing sa Roll of Attorneys. Top-notcher sa 2024 bar exam si Kyle Christian Tutor mula sa University of the Philippines na nakakuha ng 85.77% score. Sinundan ito ng law graduate mula naman sa Ateneo de Manila na si Maria Cristina Aniceto
85.48%. At pangatlo si Gerald Rojas mula sa Angeles University Foundation na nakakuha ng 84.35%. Muling ipinagpaliban ng COMELEC ang pag-iimprenta ng balota bukas at sa halip ay gagawin ito sa Lunes. Ito ay matapos umatras sa pagtakbong senador ang social media personality na si Francis Leo Marcos. Sa kabila ng TRO na inilabas ng Supreme Court, pabor sa kanya. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na kailangang baguhin muli ang listahan at numbering sa balota dahil sa pag-atras ni Leo Marcos. Opo, kanina lamang mga 2:30 ng hapon, ayun nga po, official lang nag-withdraw si Mr. Francis Leo Marcos sa kanyang kandidatura bilang senador. At dahil po dyan, ang effect po niyan, Sir Henry, ma'am, ay dapat po matutuloy tayo bukas. Hindi na po matutuloy muli bukas. Okay. Reschedule ulit. Database. Opo, babaguhin namin ng database natin. Pagkatapos ay tayo po ay mag-serialize muli ng mga balota at pagkatapos po ay atin po muling i-generate yung 1,667 na ballot images ng lahat ng munisipyo at syudad. COMELEC Chairman George Garcia. Samantala, handa si dating Senador Leila de Lima na tumestigo sa ginagawang investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ng Duterte administration. Sinabi ni de Lima na sa huling bahagi na ang investigasyon ng ICC sa EJK sa Duterte on drugs na bahagyang nagtagal dahil binubusising mabuti ang mga nakukuha nitong impormasyon. This is a professional group Gusto talaga nilang maniguro. They just don't accept information without vetting or confirming, validating. Kaya siguro tumatagal. Pero ang alam ko, at it's end stage na. Malapit na talaga matapos yung pinaka-investigation. Senator Leila de Lima. Alas 7:27 ang ating oras. Ligtas na nakauwi na ng bansa ang 17 Pinoy seafarers na binihag ng Houthi rebels ng mahigit isang taon kasunod ng ceasefire agreement ng Hamas at ng Israel. Kabilang ang mga naturang marino sa nasakay ng MV Galaxy Leader na hinayjack ng Houthi rebels habang naglalayag sa Red Sea noong November 2023. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, papayagan silang makasama ang kanilang pamilya sa mga susunod na araw. Pero kailangan munang sumailalim ang mga Pinoy seafarers sa pagsusuri para masiguro ang kanilang kalusugan. Pagtiyak naman ni OWA Administrator Arnel Ignacio, imomonitor nila mga marino sa kanilang recovery period at oras na handa nang makabalik ang mga ito sa kanilang trabaho, pwede na nilang ma-avail at ang iba't ibang programang alok ng OWA para sa kanila. Samantala, ano pa bang mga ibibigay na tulong ng pamahalaan dito sa 17 seafarers na ito na 429 days na naging bihag ng mga Houthi rebels? Ito ang report sa atin ng ating RH15, Giselle Recaport. Come in, Giselle! Siniguro ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang tulong sa 17 Pinoy seafarer na pinalaya na ng mga rebelding Houthi makalipas ang mahigit isang taon. Ipinag-utos ni OWA Administrator Arnel Ignacio sa Repatriation Assistance Division na ibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan tulad ng tulong pinansyal, counseling at stress debriefing upang makabangon muli mula sa malupit na karanasan sa kanilang paghahanap buhay. Masigasig ding nakikipag-ugnayan ng OWA sa Sea Power Shipping Enterprises Incorporated, ang manning agency ng mga Pilipino habang sila ay sumasailalim sa physical and mental examination. Sabi pa ni Ignacio, patuloy rin ang kanilang pagsubaybay sa recovery period ng ating mga kababayan. Kung sakali anyang handa ng muli ang mga itong sumampar sa barko, maaari nilang i-avail ang OWA Seafarers Upgrading Program at Skills for Employment Scholarship Program para sa mga nais paigtingin ang kanilang mga kaalaman bilang seafarers.
Ginarantiya rin ng OWA Administrator na patuloy nilang pangangalagaan ang kapakanan ng mga marino habang sila ay nasa Pilipinas at sa kanilang muling paghahanap buhay sa ibang dayuha o sa ibayong dagat. Matatandaan na noong 2023 kinubkob ng Yemeni rebel ang MV Galaxy Leader sa Red Sea at binihag ang 25 crew member, kabilang ang 17 Pilipino bilang ganti sa pag-atake sa Gaza ng Israel. Nasaan na sila ngayon, Giselle? Nasaan na yan 17 seafarers na yan? Nandito pa rin sila sa Manila, Jerry, bilang ang binabanggit nga ng OWA. Nasa OWA pa rin? Oo, kailangan pa nila nga. Dito pa rin sila sa Manila habang sila'y sumasalang doon sa iba't ibang mga pagsusuri. Pero nakita na ba sila ng mga kamag-anak nila, kapamilya nila? Sinalubong sila ng mga kamag-anakan nila kagabi nga, Jerry, nung dumating sila sa Terminal 1 ng NAIA. Karamihan sa kanila, syempre, ito nga pala. Oo. Ayun, meron pang maliit na anak pala itong isa, no? Oo. Naging emosyonal yung kanilang pagbabalik bansa. 429 days ka, Jerry, yung panggit mo. Ayan, more than 1 year. Mahigit isang taon kang bihag, hindi mo alam. Nasa ibang lugar, tapos hindi mo alam kung ano gagawin sa inyo. Tinding ordeal nun, ano? Oo, tama ka, Jerry. Lalo na doon sa pangamba rin ng kanilang mga naiwan dito na mahal sa buhay. Oo, ayun pa. Pero mainam na lang din yung negosasyon ng pamahalaan, yung mga concerned agency at yung kanilang mga international counterparts. At ngayon nga ay napauwi na yung ating mga kababayan, kasama pa yung iba pang mga crew member noong barko na kinubkob ng Houthi rebels. Okay. Thank you, Giselle. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Samantala, binalikan ni Boy Gonzales ang sitwasyon dyan sa Divisoria. Naayos na ba ang basura dyan? RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Jerry, bumabalik na sa normal. Pag-akot ng basura ng mga palero dito sa Divisoria sa lungsod ng Maynila. Ayon sa mga palero nang magsimula ang Metro Waste na nakakuha ng kontrata na sa pag-akot ng basura noong unang araw ng Enero ay talagang nag-akot sila rito na lagpas tao ang dami ng basura, pero sa ngayon hanggang bewang na lamang daw ayon sa mga palero. At kung dati-rati ay natatapos sila mag-akot sa Divisoria ng basura, inaabot sila ng alas 11 ng umaga, pero ngayon ilan na lang mga tambak na basura ang inaakot nila ngayon. Posible alas 8 lang ng umaga matapos na ito mga palero sa pag-akot ng basura sa Divisoria. Ang kaba ng Divisoria ngayon, malinis na lamang ngayon, pero yung pinaka-Binondo side, Jerry, ito na lamang yung inahakot ng mga palero para gumagamit na sila ng mga bako para mabilis na makuha ang mga tambak na basura sa Divisoria sa Binondo side. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Boy! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Aba, meron palang latest survey ang isang survey group sa mga senatorial candidates. Alam nyo ba kung pasok ang inyong mga manok? Ang tabayan na yan. At asa na yung kay Morley? Ayan na. Sino ito? Sino itong dating sikat na aktor na baon daw sa utang ngayon dahil sa pagiging addict? Addict sa online games. At pati daw ang pagsasayaw sa mga gay bar ay nirarakit na rin ngayon. Naku naman. Ano nangyari? Ano nangyari sa iyo? Aktor. Yan ang sinasabi natin pag nalulong sa sugal. Oras po natin, alas 7:34. Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:42.
Nasa linya po natin si Congressman Romeo Acop ng 2nd District ng Antipolo, isa sa mga chairman ng Quadcom, House Quadcom, na nag-iimbestiga sa EJK. Kong Romy, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Jerry, isang mapagpalang umaga sa iyo at saka mga tagapanood, tagapakinig po ninyo. Magandang umaga. Makikibalita lamang po kami sa update ng Quadcom hearing. Matagal pa ho ba? Marami pa ho bang naka-schedule na hearings ang Quadcom, Kong Romy? Jerry, sa schedule namin, sa legislative schedule, 2 linggo na lang po kami hanggang, I think, February 8. So, 2 linggo na lang ang natitira. So, kung mag-schedule yung aming chairman ng next hearing, siguro isa na lang bago magkaroon na po yung election period out po. Hindi po naman siguro matatapos kasi after the election, meron pa naman kaming kulang-kulang 1 buwan up to the end of June. Marami pa ho bang dapat na mga hindi pa na i-cover sa hearing, particularly sa EJK, Kong Romy? Sa EJK, tinitignan na lang namin yung mga hinihiling ng mga naging biktima sa kapulisan. Kasi according to them, hindi sila nakapag-file ng kaso ay nahirapan sila na makakuha ng mga dokumento. Lalo na ho dito sa yung sa Barayuga case. Matagal din na nasalang sa inyong investigasyon, pero mukhang ang NBI po anytime soon may maipafile ng kaso. Ang sabi po nila by next month, sabi po ni Attorney Lavin of NBI, 2 to 3 weeks daw matatapos na nila yung kanilang investigasyon. Yun po ang kanyang testimony nung last hearing. Opo. Update lang po kami sa mga naging witnesses ninyo. May binabanggit po na nasa abroad at nasa pangangalaga na ng ICC itong sina Las Cañas at Matubato. May impormasyon po ba tungkol dyan ang Quadcom? Hindi po yung official na information, document showing na nasa custody po sila nung sinasabi po nyo na ICC ay wala po kami nun. But we have information na si Colonel Garma is already under the custody of the U.S. authorities dahil po dun sa pagpasok niya na hindi po ayon sa kanilang mga batas. Oo, kanselado yung pasaporte niya. Opo. So far as Las Cañas and Matubato, we do not have any information regarding their whereabouts. What we have ay yung affidavit ni Las Cañas. Yung nabanggit nyo si dating GM Garma, nakumpleto ho ba kayo doon? Natapos kayo? Kaya pinayagan na siya'y pinayagan ng Kongreso na siya'y makaalis ng bansa? Yung aming mga information dahil sa kanyang testimonies, yun po yung basihan kung bakit nagko-conduct ng investigasyon ang NBI kasama po yung affidavit ni Colonel Santi Mendoza. Yun po yun ang kuwan. Kaya na may kinalaman sa Barayuga case. Opo, kay General Wesley Barayuga. Yes. So pagkatapos nun, nung nakapagbigay na siya at pinayagan, paano ho ba nangyari doon? Wala nang naging hold o wala nang naging papel ang Kongreso sa nangyari kay Garma sa US? Kasi nagtapos na yung period of detention because of her being cited in contempt, Jerry. So, since wala namang membro na move to cite her in contempt again, mapipilitan kami palabasin siya. Tama po ba na humihingi ng political asylum sa US si Colonel Garma? That is what I heard from her friends.
Kaya nga Yun po ang kwan. Oo. Okay, sa ngayon Kong Romy, may mga tulad ngayon, may mga statements si Secretary Boying Rimulya na may kinalaman sa ICC na maaari daw pong may anytime soon ay magkaroon ng coordination with DOJ sa part po ng Congress o sa Quadcom mismo. Ang ICC po ba ay may pakikipag-coordination na rin na ginawa? None that I know of, Jerry. Kasi yung aming mga records of investigation naman ay open to the public provided they follow sundin lang po nila yung protocol kung paano makakuha po ng mga shall we say yung mga report at saka mga statements o affidavits ng mga witnesses na nag-appear po sa aming hearing. Oo. So papayagan po ninyo kung sakasakali? Okay, sundin po nila yung protocol dahil kailangan ma-approvehan po Pagpapasyahan po ng sino ho ba magpapasyahan? The whole of Congress o Quadcom lang? Hindi po. It's the authorities of Congress. Opo. Okay. Panghuli na lang, Kong Romy, itong pinakahuli ninyong nasa custody, itong si Colonel Hector Grijaldo. Ano po latest sa kanya? At ang balita namin ay na dyan pinadetain sa Batasan Police Station? Station 6 po. Ng QCPD. Kasi yun po ang iminove ng isang chairman na doon po siya mag-serve ng kanyang contempt penalty. Kasi naman, itong si Colonel Grijaldo, tinatanong lang siya tungkol doon sa kanyang signed and sworn affidavit, hindi pa niya sagutin. He's invoking his right to remain silent. Right against self-incrimination po yun. Right against self-incrimination. Tinanong ko naman po siya, ano pa ang basihan mo para mag-invoke ka ng right against self-incrimination? Wala naman po siyang may sagot sa amin. So hanggang kailan ho siya mananatili sa sa police station na yan, Batasan? Hanggang matapos po yung committee report namin. But by the way, meron po siyang petition na final sa Supreme Court which Congress will answer kung uutusan kami ng Supreme Court. Pag nagbakasyon ho ba ang Congress ay ibig sabihin matatapos na rin ang kanyang pagiging nasa custody ng Congress? Hindi po. Kasi ang hatol po is until the committee report has been finished. So depende doon sa kung kailan matapos po yung committee report ng Quadcom. Nako, matagal-tagal pa pala yan. Bukod ho kay Colonel Grijaldo, sino pang nasa custody ngayon ng House? Ang nasa custody po namin ay si Mr. Jimmy Goban at saka Mr. Taguba. Yun po naman ang kwan doon sa illegal drugs. Sa drugs naman yan, ano? Oo, tama. Okay. Kong Romy, salamat po sa update. Nakibalita lang ho kami at mahaba-haba na rin kasi yung tinakbo ng Quadcom hearing. At ngayon nga, ang latest, ang ICC, mukhang patapos na rin sa kanilang investigasyon. Well, iba naman po yung movement ng ICC kaysa doon sa Quadcom. For us, nabigyan po kami ng trabahong ganito. We're just trying to perform our duties the best way we can. Tama po. At kung sakaling kailangan nila ng mga records mula sa Quadcom ng ICC, kung kailangan ng ICC, kailangan lang nilang dumaan sa tamang proseso, sa protocol. Opo. At walang problema ho yun para sa inyo? Ang decision po nasa authorities na namin sa Congress. Opo. Kong Romy, salamat po sa oras. Magandang umaga po. Anytime, Kaderi. Mag-ingat po kayo at sana nasa mabuti po kayong kalagayan palagi. Kayo rin po. Ingat po rin kayo. Kong Romy Acop, 2nd District ng Antipolo.
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:52. Balita sa showbiz. Yeehaw! 5 minuto na lang, alas 8 na. Kabilis talaga ng oras. Ano? Ba't ang bilis ng oras kapag ganitong weekend? Paring Het? Kapag ganitong Friday, napakabilis ng oras. Ano? Kasoji Jimenez. Sabi ni Kasoji, bakit ba kasi matanda na kumikikik pa? Sino ba tinutukoy mo, Kasoji? Itong si Lawrence Pang, yung Singaporean actor na nadali ng mga scammer na Pinay. Natangayan ng 1.5 million pesos. Nadali ng love scam ng isang magaling na Pinay scammer. Kaya nagreklamo sa PNP cybercrime. Kaya sabi ni Soji, dapat gayahin niya ang mga maringals na ginagawa na lang pag-aalaga ng apo o kaya ng mga umbrella girls. Sino bang may alagang umbrella girl sa mga maringal? Ibulong mo nga sa akin yan, Kasoji. Ayan, ha? Dr. Sam De Lasa. Ayan, ha? Naku, yung mga buhok mo dyan, na itinatanim, ha? Alagaan mabuti at ano ba tawag kapag magaling magtanim ng buhok? Green thumb din ba yon? O black thumb? Congratulations daw kay Attorney Juan Carlos Brillantes, Chief Container Division, Port of Manila Bureau of Customs, of may oath-taking and roll of attorney signing ceremony. Ayun, kasama pala siya doon sa mga nakapasa sa bar exam. Ayan, binabati ka ni Daddy, retired General James Brillantes. Ayun, tingnan mo nga naman. Ka Jerry Labasan, sabi niya, ano ba yung adolescence bill na yan? Adolescence bill. Yun po yung inaayos ni Senator Risa Ontiveros. Eto na, sino ba ito? Sino ba itong dating sikat na aktor na ito na naku po, kawawa naman dahil sa pagiging adik sa sugal. Ayan, nako. Pati ang pagsasayaw daw sa mga gay bar racket na ngayon. Sino yan? Ihahatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning ka, Jerry. Kilala mo ba yon, Morley, yung Singaporean actor na yan? Nakita mo ba yung nakapanood ka ba? Ito sabi ni Alicia Gubagaras, magaling na aktor yan kahit matanda na siya. Yun daw yung Lawrence Pang, Singaporean actor na nadali ng love scam ng Pinay scammer. Marami namang scam na ganyan. Matanda na. 78 years old daw kasi. Nahimik na lang yun. Oo. Pag matanda, sana mag-tour na lang siya. Yun, Mas maganda pa yung mag-tour siya. Saan magpapabook kapag gusto ng tour? Ayan, siyempre kay Mabel. Ayan. Book now. Book now travel and tours. Ayan. Ito si Lakay. Lakay. Parang alam daw nila kayo na. Book now travel and tours. Book now. Ayan. Yes. At hanapin nila si Mabel Aribe. Ayun. Anyway, nakakaloka si super mega nakakabaliw, nakakaawa itong aktor na ito na dati-rati ay sikat na sikat at maraming racket sa showbiz, pero dahil sa pabayaan, laging nalilate at hindi napupuntahan yung mga kanyang mga racket, unti-unting nawala ng tiwala sa kanya ang mga producer at mga show. Lalo pa at eto, balita nga ay nagugumon daw ito sa mga scatter. Ayan. Saan? Scatter ba tawag doon? Sa mga online gaming. Online games. Hindi naman sa droga. Hindi. Sa sugal. Kaya naman napapabayaan din daw nito ang kanyang anak at asawa. Kaya para wag mapabayaan kahit paano ay eto, gumagawa siya ng pera sa paraang ikinaloka ng lahat dahil nagsasayaw nga siya
sa mga gay bar ngayon. Although hindi naman siya naguhubot-hubad, pero para sa kanyang image dati na napakaganda ay marami ang magtataas ng kilay dahil bakit doon pa siya magsasayaw sa ganong uri ng mga club dahil sa lahat nakakababa iyon para sa kanyang pagkatao. Pero, sa taas ng narating na niya dati. Yung dating yung mga gay bar dancer nga gusto maging artista, tapos siya naman artista. Gay bar. Parang bumaba ng bongga. Pabalik, ano? Yes, moral lesson dito ay mahalin ng trabaho, higit sa lahat ay tigilan ng mga pagsusugal dahil ang pagsusugal ay wala iyang idudulot na kabutihan. Mas malamang na maghirap ka kaysa manalo ka. Ayan. Yan ang ating DCR. Nasabi ng lahat ni Morley. Makinig kayo. Ayan. Nasabi ko na. Hello, Mami Sherry Ramirez. I love you so much po. Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, babu. Ayan, Mark ha. Mark, narinig mo ang payo ni Morley. Ayan. Ayusin mo ang buhay. Sayang. Tigilan na yung mga sugal-sugal na yan. Ay. Kuyang Elmer Ngo, magandang morning. Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Kaya para sa eleganteng bubong, mag-cherry loom pre-painted ka na. Samantala, attainable, reliable, and stylish crossover SUV ba ang hanap mo? Abay, swak na swak dyan ang 2025 Tigo 2 Pro mula sa Cherry Auto Philippines. Ang new 2025 Tigo 2 Pro ay crossover SUV ay merong advanced technology sa presyong hindi masakit sa bulsa. Alam nyo magkano? Price starts at 708,000 pesos for the manual variant para sa cash purchases. Ang 2025 Tigo 2 Pro ay merong bagong 1.5-liter dual overhead cam engine na maaaring i-pair sa 5-speed manual o 9-speed CVT at may dalawang driving mode, sport mode para sa mas malakas na engine response at eco mode para sa mas matipid na pagdadrive. Meron ding wireless Apple CarPlay, Android Auto at HD reverse camera ang 2025 Tigo 2 Pro. Higit sa lahat, meron din itong premium preserve warranty package para sa worry-free ownership. Ayan pa hinihintay. Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership. Diba Kuyang Romel Sitin na nandyan ngayon sa ASEA? Aba, tinamanga naman at nagpapalamig. Oy, sa mga mahilig sa survey, ito ho yung latest survey sa senatorial. Nangunguna pa rin itong si CIS Party List Representative Erwin Tulfo, bagamat bumaba ng 5% yung kanyang survey ratings. Sinundan ito ni Senator Bongo, number 2. Senator Bongo na may 51%, pangatlo si Ben Tulfo, 49.5%. Pasok din sa top 6 sina dating Senate President Tito Soto na may 48%, Senator Manny Pacquiao 45% at Senator Pia Cayetano 43.17%. Pang number 6 to 10 naman ay Secretary Benhur Abalos. Si Secretary Benhur Abalos pasok sa pang number 6 to 10. Nakakuha ng 36%. Ganon din si Senator Bong Revilla, 35.5%. Senator Francis Tolentino, 34.5%. At si Senator Lito Lapid, 34.21%. Yung survey daw po ay ginawa January 8 to 11 sa 2,400 respondents nationwide ng grupong Tangerine. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Ang balitang ito ay hatid sa inyo.